Hello, everyone. To continue with my previous discussion, now we proceed now to the hypothalamo-pituitary axis. Okay, so we will be talking here for this recorded discussion. We will be talking about the hormones that are being secreted through the hypothalamus as well as from the pituitary gland. Okay, from the first one of the lobes of the pituitary gland. So let's start with this structure. So, the hypothalamus, as what I have discussed from the nervous system, makikita natin sa ilalim ng thalamus, sa part ng brain na tinatawag na diencephalon. Siya yung nagfo-form ng floor ng third ventricle. Ngayon, nakakabit sa hypothalamus yung mismong pituitary gland or yung hypophysis. Dugtong sila gamit ang tinatawag natin as the infundibulum. Para siyang stalk na gawa sa nervous tissue. So itong connection na ito sobrang importante kasi dito dumadaan yung control ng nervous system papunta sa endocrine system. Okay? Ngayon, may dalawa tayong major parts ng pituitary. Meron tayong tinatawag the neurohypophysis or the posterior pituitary gland as well as the adenohypophysis or the anterior pituitary gland, which is the focus of my discussion for today. So yung posterior pituitary, isipin niyo siya as extension ng hypothalamus. Okay? Nervous tissue siya, kaya hindi siya gumagawa ng sariling hormones. Ang nangyayari, yung hypothalamic neurons mismo ang gumagawa ng hormones tulad ng the antidiuretic hormone at saka yung oxytocin. Tapos, itinatago sa posterior pituitary. So kapag may nerve signal or action potential, doon sila nire-release sa dugo. So storage and release center lang siya. Okay? Hindi siya factory. On the other hand, yung anterior pituitary, iba yung kanyang istorya, iba yung kanyang concept or structure. Siya ay glandular tissue. At siya talaga yung nagpro-produce ng mga hormones. Pero hindi siya gumagalaw mag-isa. Okay? Controlled pa rin siya ng hypothalamus. So paano? Gamit yung hypothalamo-hypophyseal portal system that I have discussed a while back. So ito yung special na blood vessel connection na nagdadala ng releasing or inhibiting hormones from the hypothalamus diretso sa anterior pituitary. So dahil portal system siya, hindi nadudurog agad yung mga hormones, kaya effective sila. So example, kapag nag-release ng TRH ang hypothalamus, pupunta ito sa anterior pituitary. Tapos maglalabas siya ng TSH para naman i-stimulate yung thyroid gland. Okay? So, that is for that system. Ngayon, interesting yung embryology. Yung anterior pituitary galing sa Rathke's pouch. Okay, eto. Nagaling sa pharynx. Habang yung posterior pituitary galing naman siya sa diencephalon mismo. Kaya magkaiba talaga sila ng tissue type at saka function. So kung titignan natin function-wise, dati tinawag ang pituitary na master gland kasi sa dami naman ng hormones na pinapalabas at halos lahat ng major endocrine glands under sa kanya. So may mga tinatawag tayong tropic hormones. Ibig sabihin, hormones na nagpapa-stimulate ng ibang endocrine glands. Okay? So halimbawa, examples for this one is yung mga TSH, which is for the thyroid gland, yung ACTH, which is for the adrenal cortex, yung LH tsaka FSH, that is for the gonads or the ovaries and testes. Tapos for the growth hormone naman or the STH, that is for growth and metabolism, and then for the prolactin, that is for milk production. Pero hindi ibig sabihin na uncontrolled ito. Okay? Meron tayong negative feedback system that I have already discussed from the homeostasis. Halimbawa, kapag tumaas na yung thyroid hormones sa dugo, which are the T3 at saka T4, magsisend ng signal back sa hypothalamus at pituitary para bawasan ang TRH at TSH para hindi mag-overproduce. Okay? So bukod sa long loop feedback, which is the target hormones
are the hypothalamus and pituitary, meron din tayong tinatawag na short loop feedback. So dito, yung tropic hormone mula sa anterior pituitary mismo ang nagbabawas ng hypothalamic releasing hormone. So, pag sinabi natin dito ngayon, ang role ng hypothalamus ay um, para siyang employer. Okay, para siyang boss. Siya ang nakaka-receive ng body signals tulad ng like for example, blood glucose level, temperature, water balance, stress, okay, etc. So pagkatapos, siya ngayon yung nagbibigay ng utos. Okay, siya yung nagbibigay ng command sa pituitary gland kung ano ang dapat ilabas na hormones. Kaya very important itong hypothalamus kasi siya yung nagsaserve as the bridge between the nervous system at saka yung endocrine system. Now, let's try to break it down naman yung mga hormones na galing mismo sa hypothalamus at kung paano sila nakokontrol yung pituitary gland. Unahin natin si CRH or the corticotropin releasing hormone. Siya ang nag-i-stimulate sa anterior pituitary or the adenohypophysis para mag-release ng ACTH. Okay? Ang ACTH, as we all know, target niya yung adrenal cortex para maglabas ng cortisol at iba pang hormones. Okay? Yung adrenocorticotropic hormone. Next, meron tayong GnRH or the gonadotropin releasing hormone. Ito naman, nag-stimulate ng release ng dalawang hormones sa anterior pituitary. We have the FSH tsaka yung LH. So parehas silang important din para sa reproduction. So these are the hormones for female tsaka male animals natin. Okay? So like for example, for the FSH, that is for the meat development, yung LH naman para sa ovulation at saka testosterone production. Tapos, meron tayong GHRH or the growth hormone releasing hormone. So, as the name implies, pinapalabas nito yung growth hormone mula sa adenohypophysis. Pero hindi lang stimulatory ang hypothalamus, okay? Mayroon din siyang inhibitory control. So example niyan ay yung GHIH or the growth hormone inhibiting hormone also called as the somatostatin. Siya naman yung pumipigil sa release ng growth hormone. Then meron din tayong TRH or the thyrotropin releasing hormone. Ang role naman nito is ini-stimulate lang ang anterior pituitary para mag-release ng TSH, which then acts now as the thyroid gland para mag-produce ng T3 at saka T4. Ngayon, interestingly, hindi lahat is stimulatory as what I have said. Meron din tayong hormone na nag-i-inhibit. Example, yung dopamine. Okay. Or what we call as the prolactin inhibiting hormone. Siya ang pumipigil ngayon sa anterior pituitary na mag-release ng prolactin. Pero kapag nawala o nabawasan ang dopamine, automatic tataas ang prolactin secretion. Okay? Kaya siya very unique. Ang prolactin that is for milk production. Now, meron din tayo the oxytocin at saka yung ADH. Tandaan ninyo, ito yung dalawang special hormones. Kahit gawa sila sa hypothalamus, hindi sila directly nire-release nito. Okay? That's a reminder for you. Kahit na si hypothalamus ang gumagawa, hindi sila directly nire-release ng hypothalamus. So instead, ginagawa sila sa hypothalamic neurons, tinatransport papunta sa posterior pituitary. At doon na sila naka-store hanggang i-release ito ng posterior pituitary into the bloodstream. Okay? So I hope that is clear. Now, these are now the hormones of the adenohypophysis, which is the focus now of my discussion for today. So we will be talking about 6 na hormones. So we have here the adrenocorticotropic hormone, the follicle-stimulating hormone, the luteinizing hormone, the growth hormone, the thyroid-stimulating hormone, tsaka yung prolactin.
So these are now the actions. Okay. So pag-uusapan natin ngayon yung growth hormone or tinatawag natin as the GH or kilala rin bilang somatotropin or somatotropic hormone. Okay? Yung GH nasekret siya of course ng anterior pituitary or the adenohypophysis at ang release nito ay mahigit or mahigpit na kinokontrol ng hypothalamus. Now, meron siyang dalawang pangunahing regulators. There are two regulators. We have here, I have already discussed a while back, the GHRH or the releasing hormone, tsaka yung GHIH or the inhibiting hormone. Okay? Now, take note that the GH levels, pinakamataas sa mga bata. Okay? Mga batang animals. Okay? Yung mga newly born animals or hindi naman kahit hindi newly born, at least man lang young animals or mga growing animals. Pero kahit adult animals ay they still secrete naman. They still secrete etong growth hormone na to. Okay? Sa mga adults, yung GH secretion tumataas lalo na sa mga sitwasyon ng kakulangan sa glucose sa plasma o kapag nagkakaroon ng fasting or hibernation. So dito, yung GH, ang GH ay nagre-regulate ngayon ng metabolism. In what way? Sa pamamagitan ng pagbabawas ng protein breakdown sa skeletal muscle. Okay, another one, pag-save ng glucose or even pag-mobilize ng fatty acids mula sa fatty or sa mga fat tissues. So basically, tumutulong itong growth hormone na to on how the animal's body will survive during a low energy status. Okay? So ang ginagawa niya, nagkakaroon ng shifting of energy use from the muscles and glucose to fat. Okay? Ngayon, pagdating sa tawag nito, pagdating sa growth tsaka body stature, yung growth hormone natin, hindi siya yung direktang nagpapalaki ng cartilage o bone. Okay? Kasi as what I've said here, GH has little direct effect on cartilage proliferation and bone growth in young animals. Okay? Ang growth promoting effects niya ay mediated by somatomedins. Okay? Nakilala rin bilang insulin-like growth factors or the IGF-1 at IGF-2. Now, kapag na-stimulate ng growth hormone, ang liver tsaka yung mga local cells sa growth plates ng mga buto ay nagpo-produce ito ng somatomedins. Sila ngayon yung direct stimulator ng chondrocytes sa growth plate. Kaya nagkakaroon ng bone growth. So importante rin na alam natin na ang somatomedins ay meron siyang negative feedback sa hypothalamus at pituitary para ma-regulate yung GH release. Kaya hindi sobra o kulang ang hormone sa katawan ng animal. So bukod dito, yung nutrition, that is very important also. Meron din siyang malaki na direct effect sa secretion ng somatomedins, lalo na sa mga young animals natin. So kapag inadequate ang nutrition, nagiging suppress ang IGF production. So what will happen? If that's the case, maapektuhan ngayon yung growth. Okay? So interesting rin na sa parehong species, may correlation sa body size at saka yung IGF-1 levels. So halimbawa, sa mga dogs, yung mga maliliit na breeds, they have lower IGF-1 compared sa large breeds. Okay? So, now, meron tayo dito, alam naman na natin na ang growth hormone ay galing sa anterior pituitary. So ang main effect niya is that it's just hindi direct sa bone or tissue, kundi largely dahil sa IGFs na ginagawa ng liver. So
Yung flow natin dito would be the GH, stimulate niya yung liver, magproproduce ngayon ng IGF-1, yung liver, tapos yung IGF-1 ang nagpro-promote ng cell proliferation, protein synthesis, at saka bone growth. Ngayon, paano ngayon nagiging gigantism yung mga animals natin? Okay? Sa young animals natin, open pa. Okay? Open pa ang epiphyseal or growth plates nila. So kapag mataas ang growth hormone, ibig sabihin mataas din ang IGF-1. So ano ang magiging resulta for in this case? So sobra-sobrang stimulation ngayon ng chondrocytes sa growth plate. So tuloy-tuloy ang bone lengthening. Kaya lumalaki at tumatangkad ng abnormal ang mga animals. So ito yung tinatawag natin as gigantism. Pero pagdating sa mga mature animals, sarado na yung growth plate. So wala nang dagdag na bone lengthening as what I have said in your skeletal system. So, ano ngayon yung nangyayari for this case or yung tinatawag natin as the acromegaly? Okay? So, ano ang gagawin ng growth hormone tsaka yung IGF-1? So, instead of linear growth, nagfo-focus sila ngayon sa cartilage at saka soft tissues proliferation. Kaya makikita ang abnormal thickening ngayon ng bones sa joints, mandible, sa skull, pati sa extremities. Okay? Ito ngayon yung nagdudulot ng acromegaly. Okay? So dito rin nagsisimula or nagmumula yung coarseness ng facial features kasi lumalaki at kumakapal ngayon yung facial bones at soft tissues. Ngayon, paano naman sa metabolism? Tandaan ninyo that the growth hormone is also a diabetogenic hormone. Okay, diabetogenic, parang diabetes, diabetogenic hormone. So, ang normal effect niya, nag-i-increase ng lipolysis or yung fat breakdown. Okay, that is one. Nagpro-promote din siya ng gluconeogenesis sa liver and even binabawasan ang glucose uptake sa tissues. So kapag sobra ang GH, sobra din itong effects na ito. Kaya tataas ang blood glucose or yung tinatawag natin as hyperglycemia. So in that case, pag tumaas yung glucose, tataas din ang fatty acid sa dugo. So sa matagal na panahon ngayon, pwede itong magresulta yung tinatawag natin as insulin resistance o parang diabetes mellitus. So to connect everything now, sa mga younger animals, pag sobra yung growth hormone at saka naka-open yung growth plate, that is gigantism. Pero pag adult na yung animal, sobra yung growth hormone pero close na yung growth plate, that would be acromegaly. Okay? Hindi siya tatangkad pero magbo-bone thickening lang siya. At saka magkakaroon ng proliferation sa cartilage. Now, I have discussed yung excessive. Ngayon naman, baliktad naman yung situation. Okay? Wala akong makita masyado na pictures ng animal sa internet when it comes to the dwarfism. Okay? So, eto na lang. Kapag kulang naman yung growth hormone, ang tawag natin doon ay dwarfism. So, ano bang nangyayari dito sa physiology? Normally, 'di ba, ang hypothalamus naglalabas ng ng GHRH na nagpapa-stimulate sa anterior pituitary para mag-release ng growth hormone. So itong GH na to, ang isa sa pinaka-importanteng ginagawa niya ay stimulate yung liver, nagpo-produce ng IGF, okay? So then nagpapahaba ng buto, nagpapadami ng cartilage sa growth plates, nagpapasigla ng protein synthesis sa mga tissues. Ngayon, kapag may deficiency ng GH, syempre, kulang din yung IGF-1. So, ang immediate effect niyan sa young animals na hindi pa sarado ang growth plates ay hindi sila lalaki ng normal. So, yung bone growth nila mabagal.
And yung cartilage proliferation kulang. Kaya ang resulta, magkakaroon ngayon ng maliit na katawan. Pero usually proportional ang features. Parang normal looking pero maliit lang talaga. Kaya tinatawag na proportional dwarfism. So bukod pa doon, makikita rin minsan na delayed ang sexual maturity nila. Kasi indirectly may epekto rin ang growth hormone sa reproductive system. Sa ilang species natin ng mga animals natin like sa mga dogs, okay? Nakikita pa yung retention ng juvenile features tulad ng puppy coat. Okay? Kapag naman nangyari ang GH deficiency sa mga adult animals na sarado na yung growth plates, syempre hindi sila liliit. Okay? Pero ang magiging consequence, meron tayong tinatawag na metabolic consequence. Tandaan natin that the GH has metabolic roles. So, nagpo-promote siya ng protein synthesis, lipolysis, tsaka yung glucose regulation. So, kung kulang ito, okay, ang mangyayari, bumababa ang protein synthesis. Kaya mahina ang muscles. And ano pa, tumataas din ang fat deposition. Kaya nagiging obese yung mga animals natin. And minsan, may problema rin sa glucose regulation. So that will now lead sa hypoglycemia. Okay? So that is for dwarfism. Now let's move on sa isa sa mga interesting effect din ng growth hormone. So yung influence niya sa milk yield, lalo na sa mga dairy animals natin. So alam naman natin na ang primary role ng growth hormone is to promote growth and regulate metabolism. Pero sa mga dairy animals natin, very important, napakahalaga din etong lactation. Okay? Hindi siya directly, take note of this, hindi siya directly naglalabas ng gatas. Ang mas involved doon is yung prolactin. Okay? For milk synthesis. Pero yung growth hormone, meron siyang role sa regulation ng nutrients na kailangan para makagawa ng milk. So ganito yung physiology nito. Kapag mataas, okay, kapag mataas ngayon ang GH levels sa mga dairy animals natin or yung mga nagpapasuso, ang isa sa ginagawa ng liver, as what I've said a while back, is na magproproduce ng IGF-1. Tapos itong IGF-1 at saka GH, okay, magko-combine sila, okay, magtutulungan sila, nire-regulate nila ngayon yung metabolism para mas maraming nutrients ang available for the mammary gland. So ang tawag dito ay nutrient partitioning effect. So ano to? Yung nutrient partitioning effect. Ibig sabihin, instead na gamitin ang katawan yung nutrients for muscle or fat deposition, nire-redirect ni GH yung glucose, yung amino acids, tsaka fatty acids papunta sa mammary gland. Kaya mas maraming raw materials for milk synthesis. Kaya kung titignan natin, yung mga animals natin with high GH levels after parturition usually have higher milk yield. Kasi yung growth hormone, tumutulong ito para makapag-sustain ng lactation. In fact, there are already researches sa dairy industry, lalong-lalo na sa cattle, ginagamit pa nga yung recombinant bovine somatotropin. Okay? Which is basically the growth hormone para ma-extend at ma-enhance yung milk production ng mga baka. Pero syempre, meron tayong tinatawag na trade-off. Dahil redirect ngayon ang nutrients sa milk, minsan bumababa ano ba ang napapansin ninyo pag nagpapasuso yung mga animals natin? Since, as what I've said, there is a redirection of nutrients sa milk, minsan bumababa ang body condition score ng animals. Okay, that is given. Meaning pumapayat sila. Kasi imbes na mapunta sa fat reserve,
ginagamit lahat ng nutrients for milk. Kaya kailangan i-balance din natin yung nutrition ng mga dairy animals natin or yung mga lactating animals natin para hindi ma-compromise yung health habang mataas pa din ang milk yield. Okay? Now, kapag pinag-uusapan naman natin ang ACTH or the adrenocorticotropic hormone, ang primary target cells nito ay yung nasa adrenal cortex. Okay? Ito yung outer region ng adrenal glands. Okay? Ang adrenal glands naman ay nakapwesto, okay, malapit sa kidneys. Kaya nga tinawag na adrenal. So, ibig sabihin towards the kidney. Ngayon, ang ACTH siya yung nag stimulate ng adrenal cortex para maglabas ng glucocorticoids. No, ang mga glucocorticoids tulad ng cortisol sa tao, tapos corticosterone naman sa hayop, ito yung mga steroid hormones na napakahalaga or very important sa regulation ng metabolism. Okay? So, sila yung nagkokontrol ng glucose, sila yung nagkokontrol ng protein at fat metabolism para matiyak na may energy ang katawan, lalo na sa stress or pag nagfa-fasting yung mga animals. Like for example, hindi mo siya pinakain. Now, etong cortisol tsaka corticosterone, as what I've said kanina kasi, cortisol sa tao, tapos corticosterone sa mga hayop. Ito yung mga tinatawag natin as stress hormones. Okay? Pero take note, yung cortisol tsaka corticosterone, nagkakaiba lang kung alin ang major or dominant na glucocorticoid depende sa species. So tayong mga tao, yung mga primates, yung mga carnivores natin like yung mga dogs, yung mga cats, okay? Ang cortisol ang pangunahing glucocorticoids natin. Okay? Pero sa mga poultry animals natin, okay, yung mga birds naman, ang corticosterone naman ang pinaka-dominant. Now, in terms of the cattle, okay, yung mga ruminant animals natin as well as sa mga baboy, both the cortisol tsaka corticosterone, okay, meron silang dalawa yon. Pero cortisol pa rin ang mas physiologically significant. Okay? Now, Now, kung titignan natin ang adrenal gland structure, merong dalawang pangunahing bahagi. Okay, meron tayong tinatawag na adrenal cortex. Ito yung outer layer from the word itself, cortex. So, ito yung pinaka-outer layer. Meron siyang tatlo na zones. So, meron tayong tinatawag na zona glomerulosa or gumagawa siya ng mga mineralocorticoids. So, ang halimbawa dito is yung aldosterone para sa regulation ng sodium tsaka potassium balance at blood pressure. Then another one is the zona fasciculata. Gumagawa naman siya ng mga glucocorticoids. So ito siya, yung mga cortisol tsaka corticosterone. And last one is the zona reticularis. So gumagawa siya ng mga sex steroids. So ito yung mga androgens, yung mga weak androgens na to. So lahat ng ito, as what I have said from the first part of my discussion, these are all steroid hormones. Okay? Kaya ang mga cells dito ay may structural features na pang-steroid secreting. Okay? Maraming smooth endoplasmic reticulum, mitochondria, okay, at lipid droplets para sa cholesterol storage. Now, ang adrenal medulla naman, ito naman yung pinaka-inner portion. So, ang cells dito, ang tawag natin sa kanila is the chromaffin cells. Sila ngayon yung nagsisecrete ng epinephrine tsaka yung norepinephrine or what we call as the catecholamines. So, ang mga
ang mga hormones na ito ay, take note, hindi sila steroid. Okay? Hindi po sila steroid, kundi sila ay amines or amines. At naka-store sila sa secretory granules. So, ang adrenal medulla, parang extension siya ng autonomic nervous system kasi kapag may stress kapag may stress, na-activate ito ng sympathetic neurons para maglabas ng epinephrine at saka norepinephrine. Ito yung mga hormones na nagdudulot ngayon ng fight or flight responses. Okay? So, going back again from the nervous system, ano yung mga common na signs? Pag there is a fight or flight responses, tumataas yung heart rate, tumataas yung BP. Okay? At there is also a metabolic rate. Kaya kung may tumor, okay, merong tumor doon sa chromaffin cells, okay, ang tawag natin ngayon dito, like for example, this one, these are the healthy. And then this is now, merong tumor sa chromaffin cells. So ang tawag ngayon natin dito is the pheochromocytoma. So nagkakaroon ng sobra-sobrang secretion ng epinephrine or norepinephrine. So, ano ngayon ang magiging consequence if there is oversecretion of these hormones? So, ang magiging resulta, parang yung animal natin, lagi siyang naka-fight or flight mode. Okay? Mabilis yung tibok ng puso, okay? Higher BP, or mabilis yung metabolism. Then next one, that is the thyroid stimulating hormone. So saan ba galing si TSH? Galing siya still sa anterior pituitary gland, specifically sa adenohypophysis. So ang trabaho niya, ini-stimulate niya yung thyroid gland para maglabas ng dalawang hormones. Yung T4 or the thyroxine at saka yung T3 or the triiodothyronine. Ngayon, tignan natin yung thyroid mismo. Okay? Anatomically speaking, makikita siya sa may leeg ng animal. Malapit ito sa trachea. Okay, usually may dalawang lobes ito na konektado sa gitna ng manipis na tissue. Okay, there is a thin tissue here which is being called as the isthmus. Pero depende sa species, medyo nag-iiba kasi yung itsura. For example, sa baboy, mas nakalatag isuna sa front corner ng trachea kaysa sa magkahiwalay na lobes. Okay? Now, that is anatomically speaking. So, dito siya, sa nearer the trachea. Pag microscopic naman, ang thyroid glands natin, okay, yung thyroid glands natin, binubuo siya ng mga follicle cells. Okay? Para silang maliliit na spheres nga adu iti gel-like material which is being called as the colloids. Ngayon, etong colloids na to, meron siyang laman na thyroglobulin. At doon ngayon naka-store yung mga thyroid hormones na naka-attach sa what is specific mineral? It is iodine. Kaya unique ang thyroid. Siya lang sa lahat ng endocrine glands ang may storage ng hormones sa labas ng cells bago pa i-release. Okay? So, paano ang proseso ng release? Okay, ganito. Kapag na-stimulate ngayon ng TSH, yung follicular cells, kakainin ng cell yung colloid sa pamamagitan ng process what we call as the endocytosis. So once nga simrok, okay, once nga simrok iti cell, sumrok ulit iti lysosome. Okay, sumrok isuna iti lysosome. So once na pagpapasok na yan sa lysosome, madadigest yung thyroglobulin at doon mabubuo at marerelease ang free na T3 at T4. At saka lang sila papasok ngayon sa bloodstream. Ngayon, alin ang mas importante? Alin ang mas important? Parehong active ang T3 at T4.
Pero mas biologically active ang T3 dahil mas mataas ang affinity. Okay? Higher yung affinity niya sa receptors. Kumbaga, mas powerful siya kahit mas konti. Yung T4 naman, mas marami sa circulation pero madalas nako-convert or kino-convert siya into T3 once nasa loob na ng target cells. Okay? So, ganun yung nangyayari. Now, ano ang ginagawa ng mga thyroid hormones? So, I have listed here four. Hindi, lima pala. First one, metabolism. So sila ang regulators ng basal metabolic rate. So ang effect nila ay pataasin ang oxygen consumption at heat production. So ang pag pinataas nila yung oxygen tsaka heat production, ang tawag natin is calorigenic effect. Dahil dito, mas mabilis ang paggamit ng carbohydrates tsaka fats. Pangalawa, thermoregulation. So halimbawa, kapag yung animal ay nasa malamig na environment, mas marami silang nare-release na TRH. Okay? So pag marami yung nare-release na TRH, mas marami din yung mare-release na TSH, then mas maraming mare-release na T3 at saka T4. So ang resulta, tataas ngayon yung metabolism para makabuo ng heat. Okay? At syempre, no, agkaroon iti body homeostasis. The next one is the growth and development. Very important ito sa mga young animals. Kapag kulang sila sa thyroid hormones, hindi sila aabot na normal na height. Or like for example, sa tao, um, pag kulang ka sa thyroid hormones, of course, hindi ka tatangkad. Okay? And meron siyang kasamang problema sa nervous system. So sa mga tao, kapag congenital yung deficiency, tinatawag natin ito as cretinism. So stunted growth. Okay? Mabagal yung mental development din niya. And mababa or mabagal din yung metabolic rate kahit habang buhay. So ibig sabihin, even aging gamatay to, DJ tao, nohaan nga makorek DJ thyroid stimulating hormones na, then DJ baga stunted growth, okay, mabagal DJ mental development. Kaya it's very important also that you can check your T3 or yung mga thyroid hormones ninyo. Merong ganun sa hospital para makita ninyo if you are overproduction or underproduction. And lastly is the regulation. So kapag mataas na ang level ng T3 at T4 sa blood, magsisignal ito pabalik sa pituitary na bawasan ang TSH production. Okay? So again, that is a negative feedback loop mechanism also. Pero take note na yung TRH mula hypothalamus ay laging nandyan. Hindi siya directly naapektuhan ng T3 at T4. Okay? So ang control talaga ay nasa pituitary. Okay? So aside from that one, meron din tayong isa pang hormone. Okay? May isa pang hormone ang thyroid na galing naman sa C cells. Okay? Ang tawag natin dito is yung calcitonin. Okay, yung calcitonin. Ang trabaho nito is i-lower down na DJ blood calcium level in a way nga inhibit na kaya sa pamamagitan ng pag-inhibit sa mga osteoclast. Okay? Pero sa totoo lang, hindi siya ganoon ka-major player. Okay? Kasi mas malaki ang role ng parathyroid hormone sa calcium regulation. Okay? Aside from this one, yung calcitonin natin. And then next one, kapag sa follicle stimulating hormone naman. Sa FSH kasi, tsaka LH, even with the prolactin, separate yung lalaki tsaka babae.
Okay? Lagi itong, pag sinabi kasi natin na FSH, lagi itong pumapasok sa usapan ng reproduction sa parehong babae at lalaki na hayop. Okay? Ang pinagmumulan ay we already know that one, it is on the anterior pituitary gland. Now, ang target ng FSH ay ang mga granulosa cells. Okay? Nasa loob ito ng mga ovarian follicles. Ang granulosa cells ang gumagawa ngayon ng estrogen kapag na-stimulate ng follicle stimulating hormone. At itong estrogen na to ang responsible ngayon sa estrous behavior o yung tinatawag natin as heat period ng mga babae and saka yung paghahanda nila or paghahanda ng reproductive tract para sa possibility ng fertilization at implantation. Okay? Now, another na role ng FSH is follicular development. Sa start ng estrous cycle, maraming mga primordial follicles, okay? Ang primordial follicles, sila yung pinakauna na follicles. Okay? So maraming primordial follicles ang pwedeng magsimulang mag-develop. Pero dahil sa regulation ng FSH at saka yung inhibin, okay, na siya ring galing sa granulosa cells, hindi lahat ng follicle ay sabay-sabay na magmamature. Yung pinaka-responsive lang ang magpapatuloy hanggang maging dominant follicle na handang mag-ovulate. Kaya masasabi natin na ang FSH ang follicle driver. Kung mababa ito, okay, pag mababa ang secretion ng animal, walang follicle na magmamature. So wala ding estrogen na maproproduce at hindi mangyayari ang ovulation. Okay? So kung sobra naman, pwede magkaroon ng multiple follicle ovulation. At ito ang ginagamit ngayon sa mga reproductive technologies tulad sa mga cattle, yung super ovulation sa cattle para makakuha ng maraming embryos sa isang donor na babae na animal. Okay? Sa hormonal feedback mechanism, I will just discuss this one in terms of the hormone cycle na lang. So doon ko na lang i-discuss ito, yung hormonal feedback mechanism. Now, iba naman ang target ng FSH sa mga male animals natin. Okay? So, meron din tayong tinatawag na Sertoli cells. So, sila ang pangunahing tatanggap ng stimulation ng FSH. So, ang Sertoli cells, sila ang tumutulong sa spermatogenesis. Kumbaga, sila ang nagbibigay ng nutrient at saka structural support sa mga developing sperm cells. So kapag na-activate ng FSH, ang Sertoli cells, naglalabas sila ng androgen binding protein. Okay? Na nagko-concentrate ngayon ng testosterone sa loob ng seminiferous tubules. Now, very important ang testosterone. Okay, mahalaga ito kasi yung testosterone galing siya sa Leydig cells. Okay? Na under naman ng control ng LH. You will encounter this one later on. Pero para maging epektibo sa spermatogenesis, kailangan mataas ang level nito sa mismong testicular environment. Kaya makikita natin na LH at FSH magkasama ang trabaho sa mga male animals. Si LH ang nagpo-produce ng testosterone, si FSH ang nag-aalaga sa Sertoli cells para magamit ng developing sperm ang testosterone. Okay? Now, meron din siyang negative feedback, okay, ang FSH sa mga lalaki. Pero dito naman galing sa inhibin na secreted ng Sertoli cells. Kung mataas ang spermatogenic activity, tataas din ang inhibin. Tsaka bababa din ang FSH. So this is one way ng animal's body para ma-maintain yung balance ng hormone levels. Okay? So kung ikukumpara natin, sa mga animals natin, like for example, sa mga ruminants at saka sa swine,
Pareho yung principle ng FSH function. Pero ginagamit ito sa practice ng livestock, breeding, okay? Sa mga breeding programs, like for example, sa embryo transfer programs, nag-i-inject ng exogenous enzymes na FSH para mag-super ovulate yung donor cow. Okay? Sa mga poultry naman, may FSH din pero mas complicated ang regulation ng follicular hierarchy ng ovary nila. Ang FSH ang responsible sa maintenance ng mga developing follicles pero may interplay din ito sa ovarian hormones at uh, ovulation control. Okay? Now, sa mga lalaki, like for example, if there is a deficiency in FSH, so ano yung mangyayari? So sa mga lalaki, mahina ang spermatogenesis. So mababa ngayon yung semen quality at magkakaroon ng reduction ng fertility. Okay? Sa mga babae naman, pwedeng hindi magkaroon ng estrous cycle or even magkaroon or yeah, there would be an irregular or absent ovulation, tsaka of course, infertility din. Now, kapag sobra naman ang FSH sa mga babae, pwede itong magdulot yung tinatawag natin as multiple ovulation or yung cystic ovaries. Okay? Sa mga lalaki naman, pwedeng magkaroon ng imbalance sa hormone regulation pero bihirang makita ito sa FSH. So parang isolated case din ito. Okay? Next one, the luteinizing hormone. Eto naman, medyo ano ko, ang tawag ko dito sa luteinizing hormone is dramatic. Okay? Pinaka-dramatic na hormone. Okay? Iso na ti kakadramaan nga hormone, detoy, ni luteinizing hormone. Kasi ang trabaho niya, hindi lang basta simpleng support, kundi siya talaga yung trigger hormone para mangyari ang ovulation. Pero bago tayo dumating doon, okay? Balikan muna natin yung simula ng cycle para makita ninyo kung paano nagbabago-bago ang luteinizing hormone. Parang anaiso na, medyo bipolar. Okay? At the very beginning of the cycle, kapag nagsimula na ang menstruation sa mga babae, mababa ang estrogen at progesterone kasi nagregress na yung corpus luteum. Dahil mababa ang hormones na ito, nawawala ngayon yung negative feedback sa hypothalamus at pituitary. Kaya nagsisimula ng maglabas ng GnRH ang hypothalamus. At ito yung nagtutulak ngayon sa pituitary para mag-secrete ng FSH tsaka LH. Pero tandaan, sa early follicular phase, mas mataas ang FSH kaysa LH. So ang role ngayon ng LH dito ay more on supporting the theca cells para makapag-produce ng androgens. Okay? Na eventually, i-convert ng granulosa cells into estrogen. So, in short, ang early LH ay parang behind the scenes worker. Hindi pa siya bida. Okay? Pero importante siya para magkaroon ng estrogen production. Now, no once nga dumakkel, no habang nga dumakdakkel digiti follikelson, tuloy-tuloy ring tumataas ang estrogen level. At dito nagiging interesting ngayon. Kasi habang moderate pa lang ang estrogen, nagbibigay siya ng negative feedback sa pituitary. Kaya controlled pa rin ang LH. Pero habang papalapit na ang ovulation, biglang nagiging positive feedback ang sustained na high estrogen. At dito na ngayon papasok, okay? Dito na papasok yung pinaka-iconic na role ng luteinizing hormone. Okay? Yung tinatawag natin as the LH surge. Okay, at the surge iti luteinizing hormone. So ano't mapaspasamak, AJ luteinizing hormone surge. Dahil mataas ngayon ang estrogen for about 36 hours, nagiging hyper-responsive yung pituitary. Kaya biglang tataas ng sobra ang LH secretion. So ito ang signal
para sa follicle na ready na siyang pumutok. Okay? Yung surge ngayon ng LH ang nagtitrigger ng napakaraming proseso. Okay? Napakaraming process nito. First one, agkaroon iti resumption iti meiosis iti oocyte. Second, agweaken tatan kay kumapsot dagiti follicular walls tapno no mabasag isuda. Okay? Tapno no mabuong isuda. And thirdly, pinapagana niya yung luteinization process. Ibig sabihin, yung follicle na dati ay naglalaman ng oocyte, after ovulation, magtra-transform na siya into a corpus luteum. So kapag nangyari ngayon yung ovulation, hindi ibig sabihin na tapos na ang trabaho ng LH. In fact, siya pa rin ang nagsusustain sa corpus luteum. So yung corpus luteum kasi, siya ang maglalabas ng progesterone. Kasama niya ngayon yung estrogen at inhibin na mahalaga para i-prepare ang uterus sa possible pregnancy. Okay? So ang progesterone, guys, this is the pregnancy hormone. Isuna iti agmen-maintain iti pregnancy. Pero awan iti mapasamak nga progesterone without the corpus luteum. Pero awan mat iti mapasamak nga corpus luteum without the effect of the luteinizing hormone surge. Okay? So without the luteinizing hormone na support, mabilis na magde-degenerate ang corpus luteum. Kaya sa mga clinical cases, kapag kulang ang LH or hindi stable, pwedeng maging dahilan ng luteal insufficiency. At mahihirapan yung animal na mag-sustain ng pregnancy. Ngayon, kung hindi naman nagkaroon ng fertilization, okay? So, maininot dijay nga bumaba. Maininot nga bumaba dijay luteinizing hormone at saka madedegenerate ngayon ang corpus luteum. Kaya babagsak ang progesterone at estrogen leading now sa menstruation at panibagong cycle ng mga babae. That is why you are having your menstruation. It's because of that one. Pero kung nagkaroon ng pregnancy, usually yung role ng LH ay pinapalitan ng HCG sa tao. Pero sa mga animals, iba-iba yung depende sa species. May iba na tuloy-tuloy yung LH support for a while, ganon. So kung titignan natin ang LH sa mga babae, okay? Siya yung hormone na may pinakamalinaw na dramatic peak. Tahimik siya sa simula, okay? Tahimik siya at the very beginning. Steady lang isuna nga mang suporta or mang tultulong kada di estrogen production, pero once nga adadya ayan di katengaan, okay? Siya na yung nagiging star of the show. Kasi dahil siya yung direktang responsible sa ovulation. Tapos after that, siya rin yung nagbabantay sa corpus luteum para masiguro na merong sapat or merong sapat na supply na progesterone para sa implantation at pregnancy maintenance. Okay? So that is for the luteinizing hormone sa mga female. Now, sa mga male animals naman tayo. Sa mga lalaki naman, ang LH, isa din sa pinaka-importanting gonadotropin na galing sa anterior pituitary gland. So katulad ng sa babae, kontrolado din ito ng GnRH na nanggagaling sa hypothalamus. So ang GnRH dumarating sa anterior pituitary ng pulsatile or pakumpas-kumpas. Okay? Now, ang pangunahing target ng LH is yung mga Leydig cells, okay, yung mga Leydig cells, na we can find this one at the interstitial space of the testicle. Kung iisipin natin, parang factory ng testosterone ang Leydig cells. Okay? At ang utos na mag-produce
ay galing mismo sa LH. So kapag nakadanon, kapag dumating yung LH sa kanyang receptor sa surface ng Leydig cells, na-stimulate ang isang cascade na mag-a-activate sa enzyme na cholesterol side chain cleavage enzyme. Okay? So, ibig sabihin, kino-convert ang cholesterol into testosterone. So, ano nga rin tata, iti importance, iti testosterone. So, of course, adete gayam, DJ once nga na-activate DJ enzyme nga detoy, ito'y ngagkaroon iti start, iti process, iti steroidogenesis. Okay? So, ang steroidogenesis, this is now the process of the conversion of the cholesterol into testosterone. So, I have already discussed this naman from the first part of my recorded discussion. Now, as what I've said a while back, um, ni testosterone, iso na ti agdikdikta, okay? Iti spermatogenesis, pero indirectly. Hindi kasi ang LH mismo ang dumidiretso sa germ cells. Ang testosterone na ginawa ng Leydig cells, mapantatta, ayan iti Sertoli cells. Okay? So doon na ngayon, okay, ito'y nagkaroon iti signal para masuportaran ti maturation iti sperm cells. So ang Sertoli cells na siya namang target ng FSH ay nagiging mas functional kapag may testosterone sa paligid. So makikita natin dito na mayroong synergy. Okay? Meron tong synergy. Like LH to Leydig cells to testosterone, then FSH to testosterone, Sertoli cells, tsaka spermatogenesis. Okay? Bukod dito, ang testosterone for secondary sexual characteristics din. Kaya like for example, na dumakkel DJ muscle mass DJ lalaki, okay, karoon iti no tao kuma, karoon iti facial at saka body hairs, sabali iti boses. So those are all functions of the testosterone. So yun lang yung ginagawa ng luteinizing hormone dito. Then another one is the prolactin, or tinatawag natin as the luteotropic hormone. So pag sinabi natin kasi dito na LTH, ang unang pumapasok sa isip natin is karamihan gatas at saka tawag dito pagpapasuso. Okay? Pero hindi lang siya limitado sa milk production. Marami pa siyang mas malalim na role. Okay, unahin natin sa mga female animals natin. So bago pa manganak ang isang hayop, nagsisimula ng ma-develop yung kanilang mga mammary glands. At malaking bahagi ng prosesong ito ay ginagabayan ng prolactin. Okay? Pinapalaki niya at pinapadami nito yung mga alveolar cells ng mammary tissue para maging ready ang glandula sa milk secretion. So pagkatapos nga aganak DJ animal, doon naman nagiging aktibo ang prolactin sa mismong milk secretion. So tandaan, hindi niya direktang pinapadaloy ang gatas. Okay? Yun ay trabaho ng oxytocin na nagko-contract ng myoepithelial cells. Pero siya ang nag-trigger para ma-produce mismo ang components ng gatas like yung mga protein, lactose, yung fats. Okay? Kaya masasabi natin si prolactin ang milk production hormone habang si oxytocin naman ang milk letdown hormone. Okay? Kailangan din natin maintindihan na ang prolactin ay for maintenance also of lactation. Ibig sabihin habang tumatagal ang pagpapasuso o milking process ng animal, patuloy na kailangan ng kanyang katawan yung prolactin para hindi tumigil agad ang production ng gatas. Kapag walang stimulation kasi yung nipple, okay, yung tinatawag natin as suckling reflex, bumababa ang prolactin secretion. And unti-unti deta nga tumigil ang ijaayan iti lactation. So bukod pa sa lactation,
may epekto rin si prolactin sa mga reproductive cycle. So like for example, kapag mataas ang prolactin, minsan naaantala din yung ovarian cycle ng mga babae. Kaya halimbawa, sa ilang species, habang agpadpadede kumadidya animal, delayed yung pagbabalik ng estrous cycle dahil mataas ang prolactin levels. So parang natural na paraan ng katawan para bigyan ng oras ang mothering dam na mag-alaga muna ng anak bago muling magbuntis. Tapos hampay lang nga ag-inhit. Okay? Ngayon, baka itanong ninyo, sa lalaki, para saan naman ang prolactin? Okay? Sa mga male animals naman, hindi siya kasing laki ng role tulad sa mga babae. Pero meron pa rin siyang role. Okay? Now, there are already evidences or researches na tumutulong ang prolactin sa regulation ng reproductive function, lalong-lalo na sa pamamagitan ng sensitization ng Leydig cell sa action ng LH. Okay? So in other words, tinutulungan niya na mas maging responsive ang testes sa LH para makapag-produce ng testosterone. Okay? And there are also studies that are telling na merong kinalaman yung prolactin sa sexual behavior at fertility ng lalaki. And kapag sobra-sobra naman ang prolactin or yung tinatawag natin as hyperprolactinemia, nagre-resulta ito ngayon ng problema gaya ng pagbaba ng libido at infertility. Okay? Kaya makikita natin na ang prolactin hindi lang siya milk hormone. Isa siyang multifunctional hormone na meron siyang effect sa mammary gland development, sa milk secretion at maintenance, sa reproductive cycles, and even sa reproductive health ng mga male animals natin. Okay? Now, last one. Under the adenohypophysis. So focus tayo dito sa role ng prolactin at kung paano siya nakaapekto sa reproduction. So normally, yung hypothalamus natin, nagproproduce siya ng dopamine. Ang trabaho ni dopamine is i-inhibit niya yung secretion ng prolactin galing sa pituitary gland or specifically sa hypophysis. So ibig sabihin, kapag may sapat na dopamine, controlled lang yung prolactin levels. Pero kapag bumaba ang dopamine, ayan nakikita niyo sa green arrow, pababa, wala na masyadong pumipigil kay prolactin. Kaya ang tendency, tataas yung prolactin secretion. Ngayon, kapag mataas na ang prolactin, there are two major effects that would happen. First one, directly, i-stimulate niya yung breast tissue para magkaroon ng milk secretion. Kaya nagkakaroon ng galactorrhea. Okay? Galacto tsaka rhea. Parang diarrhea. Pagtipunan nyo lang galacto. From the galactose and then diarrhea, yung rhea. So galactorrhea. Okay? Ibig sabihin, abnormal or inappropriate milk production. Kahit hindi buntis o hindi nagbre-breastfeed or nagbe-breastfeed yung babae. Okay? Next one. Yung mataas na prolactin, indirectly naman naapektuhan yung hypothalamus. Okay? Pinipigilan niya yung paglabas ng GnRH. At alam naman natin na si GnRH ang nagkokontrol sa secretion ng FSH at LH mula sa pituitary. So kapag bumaba yung GnRH, automatic mababa rin yung FSH at LH. So ano ang magiging resulta? Since mababa ang FSH at LH, hindi properly na-stimulate ang ovaries. So ang consequence, meron tayong tinatawag na anovulation. Okay? Anovulation. Ika nyo lang T-A-N, ijay, ovulation. Anovulation. So, kaya't nasuwan, hindi naglalabas ng itlog yung babae. Kaya this causes now yung infertility. Okay? So this causes now yung infertility, yung anovulation. Okay? So that is now the main role of the dopamine tsaka yung prolactin. Okay? So that ends my discussion when it comes to the hormones of the adenohypophysis.